Guys, kumusta na? Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating video, naisipan kong magluto naman ng simpleng lasagna. Nasubukan niyo na bang magluto nito? Alam niyo kasi namimiss ko na kayo. Tagal ko nang hindi gumagawa ng video na medyo long format, no? Kaya nga naisipan ko, gawa tayo ng simpleng lasagna. Yung tipong madali lang sundan. At yung mga ingredients, hopefully, available dyan sa location ninyo para talagang matikman ninyo yung masarap na resulta. Isa to sa mga paborito ko dahil nga rich at creamy yung kinakalabasan lagi nito. Pagdating naman sa lasa, talaga namang saktong-sakto lang. So kung hindi ka pa nakakatry na gumawa ng lasagna from scratch, makakatulong tong video na to dahil marami ako mga tips na i-share sa inyo. Siyempre, no, step by step pa rin natin gagawin yan at dadahan-dahanin natin. Para naman sa ganun, yung mga bago pa lang na nag-aaral na magluto, makakasunod sa gagawin natin. Para sa inyo naman na gusto ng kompletong guidance, yung tipong buong recipe mismo, plus other tips pa, punta kayo sa website natin, panlasangpinoy.com. Ilalagay ko yung link dito rin sa description ng video para makita ninyo lahat ng mga kailangan ninyong malaman tungkol dito sa ating lasagna recipe. Kaya kung handa na kayo, o edi tara na, umpisahan na natin to. First step, kailangan muna nating ibabad yung lasagna noodles sa mainit na tubig. Kaya nga nilagay ko lang yan sa isang baking tray. Yan din yung gagamitin natin mamaya sa pag-bake. Pero for now, gagamitin natin na babaran yan. So naglagay lang ako dito ng kumukulong tubig at binababad ko lang muna yan ng mga 20 minutes. Sakto lang yan para maging mala al dente yung texture ng ating lasagna noodles. Pwede ninyo rin pakuluan yan batay sa package instructions. Huwag nyo lang papalambutin ng sobra ha, dahil baka ma-over naman. Gusto natin yung mala al dente lang. At habang nakababad, eto na, pine-prepare ko na yung mga ingredients. Yung sibuyas, chinop ko lang. Ang gamit ko dito ay yung sweet na Spanish onions. Pagdating naman sa bawang, eto, hiniwa ko ng pinong-pino. At syempre, kailangan natin gumamit dito ng basil. Ito'y Italian basil. Sinecheffonade ko lang muna at hinihiwa ko lang ng maninipis. Pwede rin kayong gumamit ng holy basil kung walang Italian basil na available dyan sa location ninyo. Ito naman parsley, flat leaf parsley yan. Kailangan yung hugasan mabuti. Karaniwan kasi tinatanim yun sa mabuhangin na lugar, kaya medyo gritty pa. Hinugasan ko yan para talagang siguradong malinis. Siyempre yung basil, hinugasan ko rin yun. I-chop nyo lang yun ng maliliit. Tapos itabi muna natin. At lutuin na natin yung sauce. Nagpainit muna ako ng olive oil at nilagay ko na yung ground beef. Itong ground beef kasi nagamit ko, konti lang yung fat content. So 90% yung meat, 10% yung fat. Kaya gumamit ako ng oil. Kung ang gamit naman ninyo ay yung ground beef na medyo mataba-taba, mapapansin nyo naman maraming puti yun eh. Medyo light yung kulay. Kahit hindi na kayo magmantika, i-sear nyo lang kagad yung beef. Pagkalagay nyo sa mainit na pan, tingnan nyo magmamantika yan. Gumagamit din ako nitong tool na to para mas madaling ma-separate yung ground beef. Ang tawag dyan ay meat masher or meat chopper. Lutuin nyo lang yung ground beef hanggang sa mag-brown na nakatulad nito. At once sa mag-brown na nga, next step natin, mag-gisa na tayo. Nagdagdag nga pala ako dito ng olive oil kasi nga yung gamit nating beef, di ba, hindi mamantika kaya kinailangan ko pa ng extra oil para panggisa lang yan sa bawang at sa sibuyas. Yung bawang mabilis ang gisa lang yan ng mga 30 seconds, hindi natin kailangan ipa-brown. Yung sibuyas kahit mga 1 minute tapos paghaluin na natin yan sa ground beef. At ibuhos na rin natin dito yung crushed na tomato. Yan yung delata na gamit ko. Naglalagay din ako ng tomato sauce dyan. At kung medyo mamantika nga yung ground beef na gamit ninyo, bawasan nyo muna. Huwag yung masyadong maraming mantika. And at this point ay nilalagay ko na yung chicken stock. Pabayaan nyo lang muna yung kumulo sandali at takpan nyo lang. Hinaan nyo na yung apoy at isimmer nyo lang yan ng mga 20 minutes. Habang nagsisimmer, eto i-prepare muna natin yung ating ricotta cheese mixture. Mag-crack na kayo ng isang pirasong itlog at i-beat nyo na yan. At ilagay nyo na dito yung ricotta cheese. At pagkalagay, haluin nyo lang ng mabuti. So yung purpose ng paglagay ng itlog dito sa ricotta cheese, nag-act yan as binder. Makakatulong yan para i-firm up itong ricotta cheese dahil nga ili-layer natin ito mamaya sa lasagna, diba? So pagka-layer at maluto yung itlog, mag-firm up yan. At ipe-prevent yan na mag-fall apart yung lasagna kapag hihiwain mo na. O ito, balikan na natin yung sauce. So kanina, diba, naka-lowest setting tayo. Huwag nyong ilalagay sa high setting dahil bubulwak yan, baka matamaan kayo. Ilagay nyo na dito yung dried oregano. At naglalagay din ako dito ng tomato paste. So ang dami nating tomato component, no? Kanina meron na tayong crushed tomato, may tomato sauce na at may tomato paste pa. Siguradong magiging malasa na yan. At syempre aasim dahil ang daming tomatoes, diba? Pero don't worry dahil nga yung kaninang cheese na ginamit natin, yung ricotta, makakapag-balance yan ng flavor kapag inassemble na natin.
Nilagay ko na rin pala dito yung basil, pati na rin yung kalahati ng chopped parsley. At tinimplahan ko na yan ng ground black pepper at nilagay ko na rin dito yung parmesan cheese. Ituloy nyo lang yung pagluto dito ng 1 hanggang 2 minuto. Tapos okay na yung sauce. I-layer nyo lang muna dito yung sauce sa ilalim. Konting-konti lang muna, enough lang para ma-spread out natin sa pinaka-bottom ng pan. At eto na nga yung mga lasagna kanina na nababad natin. So hindi naman perfect yan, yung iba natatanggal or nagka-crack. Okay lang yan, lagyan natin dito sa pinaka-ilalim para hindi halata. Basta importante yung dulo, yung best na mga lasagna yung ilalagay natin doon. Tapos, i-layer muna natin yung meat mixture sa ibabaw. Make sure to spread this evenly. At ilalagay na natin sa ibabaw niyan yung ating ricotta cheese mixture. Importante dito na ma-spread out natin ito evenly para maging balance yung lasa. Para yung asim ng kamatis galing dun sa ating mga sauces manuneutralize nitong ating rich and creamy sauce. Tapos maglagay din kayo ng mozzarella at parmesan cheese sa ibabaw. So yun yung unang layer natin. Kagayahin natin yan uli. Simula dun sa lasagna. So ilagay natin uli itong pangalawang layer ng ating lasagna. Making sure na natakpan natin yung buong space sa ibabaw. At uulitin lang natin uli yan. At ito nga pala guys. Pansinin niyo, 'di ba? Yung pagkakalagay natin parang naglalagay kayo ng bubong. Nakakaskade, 'di ba? Hindi siya pantay-pantay. So ilagay natin ulit dito yung meat mixture at spread out natin ito evenly kagaya ng ginawa natin kanina. Kagayahin lang natin yon. Next is yung ricotta cheese mixture. Spread out evenly, tapos maglagay ulit tayo ng mozzarella at ng parmesan cheese sa ibabaw. At para dun sa final layer natin, kunin nyo na yung natita ng mga lasagna pa, di ba? Na nababad natin sa mainit na tubig. Tapos ganun ulit, ubusin na natin yung meat mixture. I-spread out lang natin yun evenly. And this time, hindi na tayo naglalagay dito ng ricotta cheese dahil naubos na natin kanina. Naglalagay na ako dito ng maraming parmesan cheese. At kung naalala nyo kanina, kalahati lang ng chopped parsley yung ginamit natin. Yung kalahati, ilalagay na natin ngayon. At maglagay din kayo ng maraming mozzarella cheese. At eto na, ready na tong ating layered na lasagna. Pwede na natin tong i-bake. Pagdating nga pala sa pag-bake, 350 degrees Fahrenheit yan. Around 176 degrees Celsius. So, importante na na-preheat muna natin yung oven bago natin ilagay ito. At i-bake lang natin yan for 30 minutes. Kung gusto nyo medyo crunchy yung ibabaw, pwede pa ninyong i-broil yan sandali. So, nasa sa inyo yan. Pero kung gusto niyo na talagang soft lang siya dahil natuno na yung mozzarella, i-bake nyo lang. Tapos, ipa-cool down lang ninyo bago nyo i-serve. Since wala akong pangkuha nito dahil medyo malapad, ito na lang yung natitira. Si Buzz Lightyear, kapag pasensya nyo na. So guys, anyway, ito na yung homemade lasagna natin. Para dun sa mga nakasubok ng magluto ng lasagna, ganito rin ba yung method ninyo? I-share nyo naman yung ibang ginagawa ninyo na hindi ko ginawa. Para lang at least alam natin, di ba? Dahil iba't ibang paraan naman ng pagluto ng lasagna . At ito na nga yung paborito kong parte. Siyempre, no? Dapat tikman na natin. At ito na nga. Guys, ready na ba kayo? Ano kayong lasa nito? Kanina pa talaga ako nananakam dito. Guys, lasagna. Nakita nyo naman kung paano gawin, di ba? Easy lang. Pagdating sa lasa, i-describe ko sa inyo. Ito na. Hindi mo makapagsalita. Naglalaro sa bibig ko yung lasa. Ang sarap . Yung tipong unang kagat mo pa lang, na doon na kagad yung linamnam. Sobrang yung lasa niya. Nangingibabaw. Parang gusto ko munang i-appreciate bago ko i-describe sa inyo. Pero eto na nga yung lasa niya, guys. So yung pagka-rich niya at saka yung pagka-creamy niya, saktong-sakto, no? So hindi siya yung tipong nakakaumay. Although kapag inubos natin to, yung ganyang karami, mauumay ka talaga dyan, ano? So I suggest yung tamang portion lang. Ang ibig ko sabihin na hindi nakakaumay, yung mga tipong isa o dalawang subo na sunod-sunod, hindi ka mauumay agad. Siguro maganda dito, samahan natin ng toasted bread or yung garlic bread. Kung toasted bread, lagay mo ng butter. Nasa side lang yon para habang kumakain ka, kung medyo nauumay na, kasi kunyari nakalima ka na sunod-sunod, di ba? Mauumay ka talaga doon. Konting toasted or garlic bread lang para pampakat ng umay. Tapos, tuloy uli, di ba? Yung lasa niya, kahit napakadami nating ginamit na kamatis. Sasabihin ng iba, uy, maasim na yan. Actually guys, saktong-sakto. Dahil nga dun sa cheese na nilagay natin. So kung walang ricotta cheese mixture,
eh di hindi natin ma-achieve yung ganito kasarap na lasa. Kung yung tomato sauce lang, tapos limited lang yung cheese natin, sigurado aasim yun. So at least, di ba, alam nyo na yung reason kung para saan yung cheese. Hindi lang yung pampa-creamy, pampabalance din ng flavor yun. Nakikita nyo to, yung side. Ayan o. Wow. Diba? Panalong-panalo, guys. Gusto ko siyang ubusin, pero masyadong malaki yung hiwa na kinuha ko. Kakalatiin ko muna to ngayon, tapos yung iba bukas naman. Kasi itong iba, guys, mamaya ubusin pag sinerve ko na sa kanila. At least, meron pa akong kakainin para bukas sa akin, diba? Nakita nyo na kung paano magluto ng lasagna. Ito yung ating basic version. Sana subukan nyo yung recipe natin, ha? I-remind ko lang kayo, nasa description ng video yung lista ng mga ingredients. Pero kung gusto ninyong mas matuto, yung kumpletong recipe, nasa description din yung link. Nasa website natin, panlasangpinoy.com. So kung meron kayong natutunan sa video na to, baka pwede namang paki-like at share para mas marami namang matuto. At para naman doon sa mga hindi pa nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel, baka pwedeng mag-subscribe naman kayo para nang sa ganun, ma-notify kagad kayo tuwing may bago tayong video na ina-upload. Okay, so let me know kung gaano nyo nagustuhan itong ating lasagna recipe once na masubukan ninyo. At let me know na rin kung may mga recipe request ba kayo para naman masubukan din natin. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagtangkilik sa Panlasang Pinoy at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos.